Okay, so basically at this point, pwede na kayong mag-solve ng differential equations as long as, first of all, separable. Tama? Kung hindi siya separable, sorry, kung hindi siya separable, ano yung susunod na method na alam niyo? Homogeneous. Okay? Kung hindi siya homogeneous, exact. Okay. So thus far, meron na kayong mga methods na natutunan to be able to allow you to solve differential equations na ganun yung properties. Okay, ganun yung form. Okay, so tutuloy natin yung discussion and we're going to extend yung discussion na yan or rather tawag dito, discuss yung solution for a specific set of differential equation, a linear differential equation of order 1. Okay? Nalala niyo naman ibig sabihin ng order 1, ano? It's a first order differential equation. First derivative lang yung highest na derivative and linear yung differential equation. And in general, you can write a linear equation of order 1 in this form. Okay. You were able to solve such differential equations, or at least learn how to solve it last time. Okay? Ang ginamit natin ay yung method of exact na solutions. Okay? Exact differential equations. So, i-extend natin ng konti yung discussion na yan. And ang gagawin natin is dito i-divide natin itong equation na ito, okay, by yung coefficient. Divide by A1. Okay, okay. Wait lang. Dali lang ah. Okay, so divide natin by a1x and what we'll get is dy dx plus this form, okay, na p of x y, okay, equals sa q of x. Okay, na kung saan yung p of x ay a naught over a1 of x at saka yung q of x ay g of x over a1 of x. Okay, pero hindi importante yun na hindi importante na na yung P of X ay A naught over A1 at yung Q of X ay G over A1. Okay? Ang importante dito is yung form. Okay, so if you can write a first order linear differential equation in this form, then you're good to go. Okay? Ang next step dito, okay, is we assume that there's this equation called, okay, a positive integrating factor. Okay, yung positive integrating factor na ito has this is v of x and is greater than 0 and it's only a function of x alone. Okay, now let's say we multiply this integrating factor to our first order differential equation. Okay, and we write okay, so we write v of x dy over dx plus v of x pxy equals v of x q of x. Okay, tapos i-multiply ko to by dx, then what I'll get is v of x dy plus v of x p of xy
dx equals sa v of x q of x dx. Okay, and now I write v of x sandali okay, tama. V of x, p of x, y minus v of x, q of x, and then dx plus v of x dy equals 0. Okay. Okay? So, let's say na ito yung ating M at ito yung ating N. So medyo alam niyo na kung saan papunta 'to, 'di ba? We're using yung method na ginamit natin last time, which is yung exact na differential equation. So if we do that, we are comparing actually this equation here with mdx plus ndy equals 0, where m is equal to vpy. Tinanggal ko na muna na function sila ng x. Okay, at ang n ay equal sa v. Okay, para lang madali isulat. Okay, now if we want the equation to be exact, okay, dapat anong condition? Yung partial derivative ng m with respect to y must be equal to partial derivative ng n with respect to x. Okay, now yung partial derivative ng m, okay, ito yung m natin with respect to y is equal to v p. Remember that v is a function of x alone and p is a function of x alone. Tama ba? Okay. And then, yung partial ng n with respect to x ay equal sa partial na derivative ng v, okay, with respect to x. Okay, and since dapat itong dalawa ay equal, vp is equal to dv dx. Okay? Yes, separable na sila. So, sige, sabihin nyo pag nakopya nyo na. Yes. Equal dun sa may n is the function b with respect to the variables. Yes. Nilagay natin dito. A function of x alone. Yung v of x. Okay. Yes. Minus bx dx sa n. Ito? Yes. Ito. Nilipat ko lang sa kabilang side. When you get n, you only have b dy. For the bx minus dx do. Wala siyang... oo nga, no? Oo nga, sorry. Dapat, sinulat ko to as VQ. Okay? Yun yung tinatanong mo, no? Okay na? Pero pa rin po yung derivative. Hindi na. Kasi function of... You're taking the derivative with respect to y. And yung v at saka yung p ay with respect to x. Ay functions of x lang. Okay? Okay na? Okay na?
So, ibig sabihin, we will get sa left-hand side, dv over b equals sa p dx. Okay, and this is, of course, solvable. ln of v is equal to integral ng p dx, or v is equal to exponential ng integral ng p of x dx. Okay? So, alam ko na nalilito kayo, it's the same as the exponential of the integral of p of x dx. Okay? Okay na? So, ito ngayon yung ating equation for the positive integrating factor. Okay? So, yan yung ating positive integrating factor. Dita? So M equals to B of X, B of X, Y minus B of X, B of X. In derivative by partial derivative, partial derivative of Y. So yung B of X, B of X, wala na yun sir, kasi wala siyang one. So Yes. makikita na lang is B of X, B of X. Yes. And then since dun sa lesson term, since B of X siya, so kapag ginawa mo yung partial derivative of X is magiging dv over dx. Yes. Okay, yun lang. Okay. Okay na? Okay na? Naintindihan niyo lahat? Okay. Now, anong gagawin natin dyan sa positive integrating factor? Siyempre, i-multiply natin yan dun sa ating first order differential equation. Okay? So, yung first order differential equation natin, if you recall, so ito muna yun, exponential p of x, d of x. Okay? And then, multiply natin lahat yan sa ating differential equation na dy dx plus p of x xy, okay, equals sa q of x. Okay, babagalan ko kasi medyo madaming ano. May exponential kasi, may mahabang term. Okay? Ito na, babagalan ko na. Talaga. Okay. So, bilisan natin konti. Exponential, okay, ng integral ng p of x, d of x, and then dy, dx. Okay, so minumultiply ko to term by term. Plus, exponential ng integral ng p of x, dx, p of x, y, equals sa exponential ng integral ng p of x, dx, q of x. Okay? So, it's the same as exponential ng integral ng p of x dx. Okay? P of x, y. Ito yung sinulat ko. Minus exponential integral ng p of x dx. Q of x.
Ito yung sinulat ko ngayon. And then, syempre, dx, okay, kasi minultiply ko everything by dx. Then, plus exponential integral ng p of x dx dy. And ito yung huli kong sinulat. Equal sa 0. Sure. Tulad nga lang po ba na ganyan para ma-on ko yung M base? Yes. Oo, tama. So, yung form ngayon is mdx plus ndy equal 0. Pero pwede na rin po nang maging interchangeable. Mhm. As long as N pa rin po yung kasama ng D. Yes. Yes, pwede naman. Okay? Okay, so actually we're just repeating kung ano yung ginagawa natin kanina, pero instead of writing just v of x, sinulat na natin yung form na yung exponential na form. So ang next step dito is to take the derivative of m with respect to y. Okay, again, it will be exponential ng integral ng p of x dx times p of x. And then similarly, yung n will be equal to yung n will be equal to derivative with respect to x ng exponential ng integral ng p of x dx. Okay, which is actually equal to exponential ng integral ng p of x dx and then derivative nung loob ng exponential. Ang loob ng exponential is integral ng p of x dx. But this is nothing but p of x. Tama? Okay. Makikita natin na pareho sila. Exponential times p of x, exponential times p of x. Right? Okay? So, makikita natin na exact yung nakakuha tayo ng exact na equation, exact na differential equation simply by multiplying yung integrating factor. So, ang procedure natin ngayon is if we have a first order, tawag dito, linear na differential equation, then ang first step, okay, of course, ang talagang first step is i-check if it is separable, and then if it is homogeneous, and then if it is exact. Kung hindi siya exact, we can make it exact by multiplying a positive integrating factor. Okay? So, anong process ng ng tawag dito? Pagiging exact niya. So first we write it in this form. Sulat niyo muna in that form. Okay, and then knowing P, you can determine yung positive integrating factor. Okay, and then you apply the positive integrating factor to the differential equation, okay, to make it exact. Okay, and then solve the exact differential equation. Okay? Now, ang tawag dito sa method na ito ay variation of parameters. Okay, now let's consider an example.
So, 2 times y minus 4x squared dx plus x dy equals 0. So, is this a linear? Well, first of all, is this separable? Hindi pwede, di ba? Kasi mayroon kang y minus 4x squared na hindi nyo pwede i-separate. Next, is this homogeneous? Okay. Hindi siya homogeneous kasi may y and then may x squared. Tama? Okay. Is this exact? Well, pwede nyo i-check kasi di ba ang first condition is that yung partial ng m with respect to y ay dapat equal sa partial ng n with respect to x. Ang m nyo dito ay 2 times y minus 4x squared. So anong partial ng y niyan? Partial ng m with respect to y, 2. And then yung partial ng n with respect to x, 1. So, di ba? There is no universe na nagsasabi na ang 2 ay equal sa 1. So, hindi siya exact. But, we can make it exact. First, di ba? dy dx. Dapat ilagay natin siya in this form, dy dx. Okay, so paano natin gagawin dyan anong gagawin natin dyan? Step by step pa natin? Para kayo nag-order lang ng pagkain, ha? Ano pang gusto niyong drinks? dy, ang gagawin ko? Di-divide ko muna everything by x. Di ba? Okay, pag divide ko everything by x, then I get 2y over x minus 8x. Okay lang ba yan? Naintindihan niyo yan? dx plus dy equals 0. So I have dy. Okay, ngayon divide ko na everything by dx. So dy over dx, okay, ay equal sa, or dy over dx plus 2y over x equal sa 8x. Ang nilipat ko ay itong equation, ang nilipat ko sa kabila ay yung equation that involves only x. Okay, ang tinira ko dito yung equation na may y. Naintindihan niyo naman kung bakit, di ba? Kasi kailangan nating i-express in terms of p of x, y. So, ang p of x natin dito ngayon ay 2 over x. So, which means na ang ating integrating factor ay exponential ng integral ng 2 over x dx. So, ano muna ang integral ng 2 over x dx? Okay, 2 ln of x or ln of x squared. So, equal ngayon to sa x squared. Okay? Okay. So, multiply natin ngayon yung positive integrating factor na yan doon sa ating original na differential equation. So, x squared times 2 times y minus 4x squared dx, plus x dy equals 0. Then we have 2x squared y minus x to the fourth dx plus x cubed dy equals 0. Oops. X squared 8x. Parang may kulang. 8x, 4x squared kasi yon. 4x squared kasi yan. So ito magiging
8x to the fourth. Okay lang? Okay? So let's see. Partial, so ano muna ang m natin dito? Ang m natin dito is 2x squared y minus 8x to the fourth. Right? At ang n natin ay x cubed. So ang partial ng m with respect to y ay 2x squared. May mali nga. Oh. We're off by 1. Kaya nga eh. Pup, 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 pup. 2x minus 8x to the fourth plus x cubed. Sir, what if i-multiply natin yung x Saan? equals to 8x? Ito yung nakalagay dito sa itlog. Oo nga eh, pero dapat equivalent lang sila eh. So bakit hindi sila equivalent? Yun yung tanong diyan. Bakit hindi sila equivalent? Okay, sige. Sundan natin yung nasa notes and then figure out na lang natin later yun. Okay, ang nasa notes ay x squared dy dx plus 2yx equals sa 8x. Okay, so ito ngayon ay x squared dy dx plus 2xy equals sa 8x cubed. Okay, and mangyayari dito ay x squared minus x squared dy. Okay. So mangyayari dito ay 2xy minus 8x cubed dx plus x squared dy equals 0. Okay lang? Yes. Actually, oo nga eh. Yun na nga. Yun ang iniisip ko. X cubed at ito ay x squared. So anyway, partial ng m with respect to y ay 2x at yung partial ng n with respect to x ay 2x. So exact na siya. Okay? And yan. So ano nang next step kung naalala nyo? Okay, so exact. So dapat yung m i-equate nyo sa partial ng f with respect to x, di ba? So this is 2xy minus 8x cubed. And then, yung f, integrate nyo ngayon. Okay, so this will be x squared y minus ano to? 2x to the fourth plus some function na dependent only on y. Okay? Which means na pag kinuha mo yung derivative nito with respect to y, this is equal to n. Okay? Ang makukuha natin is x squared plus t prime y. Pero ang n natin is x squared.
Okay, so which means na ang t prime of y is equal to 0 or ang t of y is just equal to a constant. Okay, so ang ating solution ngayon, which is f, ay equal sa x squared y minus 2x to the fourth. Okay, and then actually equal yan sa constant. Dahil yun yung f. Okay, so ito yung ating solution. So ibig sabihin, yung form na yon ay hindi exact. Oh, So, enough that you can make it. yeah. Exactly. Yes. Yung sa x squared po dun sa kanan ng n, Saan banda tayo nag-usap? sa may derivative of function with respect to partial derivative. Yung sa may x squared plus a prime of y equals x squared. Yung sa right side po na x squared, saan po galing? Yung n, di ba yung n ay equal sa x squared? Di ba ito ay equal sa n? So itong lahat na to ay equal sa x squared. Yes. So then, di ba, y? Nung kinuha natin yung derivative ng f with respect to y. Di ba? Ito yung f kasi natin eh. Ang next step is to take the derivative of f with respect to y. Okay na? Okay? Okay. So next problem. dy dx plus y equals x. Y of 0 equals 4. So meron tayong ano ngayon? Meron tayong boundary condition or initial condition. So pag sinulat natin to, pag nire-write natin to, this will become y minus x dx plus dy equals 0. So is this separable? Homogeneous? No, kasi yung dy mo ay Wala pa. 1 yung coefficient. So hindi siya homogeneous. Tama? Okay. Exact? No, kasi yung n is 1. Pag kinuha mo yung derivative niyan, 0. So, which means na we have to make it exact. Okay, so we need a positive integrating factor. Fortunately, sinulat na siya sa form na yan. So, ang ating positive integrating factor, v of x, ay equal sa exponential ng integral ng p of x dx equal sa exponential ng integral ng 1, integral ng dx. So, this is just e to the x. Okay. So we multiply e to the x to our differential equation dy dx plus e to the xy equals to x e to the x. Oops. Dy over dx. Okay, and we write e to the xy minus x e to the x dx plus e to the x dy equals 0. So yung m ay e to the xy minus x e to the x and yung n ay e to the x. Sabihin nyo kung masyadong mabilis ha. Ha? Mabilis. Sige. Catch up. Labo eh. Sinabi ko lang naman, sabihin nyo lang kung masyadong mabilis. Yan. Hindi, sige. So, sige, copy mo muna. Copy mo muna. Okay lang kayo dyan, yung mga online?
It's exact. It's exact now. Except for Ano? yung basis po natin sa PFX ay given na. Yes, doon sa differential equation. Kasi dapat yung form ay dy dx plus p of x, y equals sa q of x. Dapat ilagay mo siya in that. Tapos din E of I Yes. transformation. Sa differential equation. Doon sa original na differential equation, doon mo siya minultiply. Okay na? Okay na? Okay. Equals what? Yes, yes. Dito sa example na to. Yes. Exactly. Okay. Okay na? Okay na? So, pag may nagla-login sa Zoom, oh, ikaw lang din. Okay, so we take the derivative of m with respect to y. Anong sagot? E x. And then we take the derivative of n with respect to x. Okay, so exact na siya. Diba? Exact. Okay. Then we equate m with the partial with respect to y. With respect to x pala, sorry. X. Okay, at ito ay e to the xy minus x e to the x. Okay. So, ang f ay equal sa e to the xy integral ng dx minus integral ng x e to the x dx. Inilagay ko muna ganyan kasi kailangan nyo mag-integrate. Yung integral ng first term ay very simply e to the x, y. Okay. Ngayon, yung integral ng second term ay anong technique gagamitin nyo dyan? Yes. Yes. Minus x e to the x e to the x. Okay. Plus, thank you. Okay. Okay na? Okay na? Then, we take the derivative of f with respect to y. Ano makukuha natin dito? E to the x plus t prime of y. At ito ay equal sa, yung derivative ng ng f with respect to y is just equal to n. Pero ang n is, galing dito sa taas, it's e to the x. So, ang t prime of y is 0. So, ang t of y is just a constant. Okay. So, yung solution natin ngayon is f e to the xy minus x minus 1 e to the x equals c. Ay, sorry. Hindi pa tapos yan kasi meron tayo palang meron tayong tawag dito. Initial boundary condition. So, when x equals 0, y equals 0. Tama, no? 4. When x equals 0, y equals 4.
So when x equals 0, anong mangyayari sa mga yan? So itong first term ay y lang. Tama ba? Minus 0 minus 1 equals sa so anong sagot? C is equal to what? Kasi ito ngayon ay, di ba, ito ay 1 times 4 minus 0 minus 1 times 1. So C is equal to 5. Okay, so ang solution natin is e to the xy minus x minus 1 e to the x equals sa 5. Okay? Okay, now balikan natin itong ano na to, itong part na ito. Okay, I'm going to use another color para lang makita nyo. Now, itong lalo na yung nasa left-hand side. So focus kayo dun sa left-hand side. Yan. Focus kayo dyan. You are getting sleepy. Okay, you can actually write that as d x ng e to the x y. Tama? Yeah. First piece of that. Yes. And then what? Product rule, di ba? Product rule. Now, maraming ganyan, okay, na tawag dito na type ng differential equation, and it's important to recognize it. Okay? So makikita niyo yan sa mga upper physics na na courses. Okay? Product rule. So take mo na constant yung e to the x, then you have dy dx. And then you take mo na constant yung y, then you have e to the x. Okay. Okay? Okay? So yun na yung magiging solution. Okay. Another example. So dy dx minus 2xy equals 2, then y of 0 equals 1. So here, anong masasabi natin sa sa differential equation nito? First of all, so pwede natin itong isulat as 2 negative 2xy minus 2, diba? Dx plus dy equals 0. Tama ba? So, ano to? Separable? Separable? Hindi, kasi meron kang xy, meron kang xy minus xy plus 1. Tapos, anong tawag dito? Hindi siya separable. So, homogeneous? No, kasi may xy ka and then may 2 lang, di ba? Okay, next. Exact? Definitely not. Okay, so we can write this as a differential, tawag dito. We can make it exact by defining yung positive integrating factor. So, exponential ng integral ng negative 2x dx. Tama ba?
Okay, so this will become exponential ng negative x squared or exponential negative x squared. Yes? Okay. Okay, then multiply natin ngayon yung exponential negative x squared dy dx sa dy dx minus exponential negative x squared 2xy equals sa 2 exponential negative x squared. Dumami yung pusa dito. So again, it's important to recognize, okay, if a differential equation can be simplified before actually solving the equation. Dx e to the minus x squared y equals to 2 e to the minus x squared. Okay? Chain, ano ulit? Product rule. Yung dalawa. Ano pa rin? Product nga. So keep mo muna yung exponential minus x squared constant. Then you have dy dx, which is yung first term. And then you keep y constant. Then you take the derivative of exponential minus x squared, which is exponential minus x squared times negative 2x. Kasi may x squared kasi exponential eh, di ba? So, yun ngayon yung left-hand side mo. Okay? Okay, then pwede nyo nang isolve ito, exponential minus x squared y equals to 2 e to the minus x squared dx. Okay, so when you integrate that, you get e to the minus x squared y. At ang problem nyo lang is paano integrate yung 2, yung integral ng e to the minus x squared dx. Ha? Okay, now I can write this as y equals 2 e to the plus x squared integral ng e to the minus x squared dx. Okay. Actually, if syempre may constant ka pa rito, no? Nakalimutan natin yung constant dyan, no? Plus c e to the x squared. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Minultiply ko lang everything by e to the x squared. Okay, so now I have y equals that expression. Sir, ano po pinipagbilan? Ano? Yung sa sobrang naging Ito? Di pag in-integrate mo yan, nawawala yung d. Di ba? In terms of e raised to negative x. Yes. 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 Para sa Yes. And the critical one is 1 year yung nasa reserve din. Kaya pala. Which Yep. Okay, so actually, integrate natin siya from 0 to x. Okay? When we do that, this is actually a special type of function which is called an error function.
Okay, it's an error function. Error function is defined as 2 over square root ng pi, integral from 0 to the x, e to the minus t squared dt. Okay, so error function siya. Hmm? Ano? Nilagay lang natin. Nag-log out na. Sumuko na sila. There's something wrong. Sabi nila, oy, error function. There's something wrong. Okay? So, pwede nyo nang isulat ito as 2, ano ba? So, meron kang 2 over square root ng pi, di ba? So, meron akong 2 times ito, ibig sabihin, equal to sa square root of pi in ang error function. So, e to the x squared, okay, and then square root ng pi ng error function of x, okay, plus c. Okay? Okay, ang tanong na lang is kung ano yung c. So, sabi rito, when x equals 0, y equals 1. So, when x equals 0, okay, x equals 0, so ito ay 1, di ba? Ito ay evaluated from 0 to 0, okay, which is, of course, 0, di ba? So, c is equal to 1. Okay, so ito, papalitan natin ngayon ng 1. Okay? Yes? Yung kapag sa solution po ng error function na lang po ilagay ng solution sa Yep. Ito po na yung plus the third form, tapos po i-cancel yung over the external sa Ito? Saan galing? plus In-introduce lang natin kasi indefinite integral siya. Okay na? galing yung box. Yung? Kapag nanggaling po yung box ng Ang nanggaling yung alin? yung box Limits ng integration. Well, actually, if you recognize na yung e to the minus x squared dx ay, anong tawag dito? Ay error function, ilalagay mo na siya na 0 to x. So dito parang, nilagay ko na lang siya kasi, pero in general, mag-a-apply naman siya kasi you can set x to any value even to infinity. So, sandali lang. Tapusin muna, tignan muna natin kung maano siya. Convince na siya. Okay na? Okay? So, Okay. parang yung... Siya muna. So, parang yung bounds ng integration, sir, na-apply na po doon sa error. Yes. Tama. Huwag yan ang problema yan. May table yan. So, ginawa na yan ng isang malaking table ng values. Depende sa value ng x. So, numerical na yung sagot niya. But in this case, sir, ano po yung value ng error? Wala. Ganyan lang siya. Kasi wala tayong value ng x. So, generalize siya. Value. To determine lang yung c. To determine yung constant na c. And then, makikita nyo naman ang error function pag x equals 0 is 0. Kasi wala kang error Yung limit of integration is 0 to 0. Yes. That is y equals 5. Sa pag inagaw yung f equals to 0. Y equals to 3. Y equals to c. Pero ang y mo is 1.
So we're gonna pretend that this. The most explain would be ano sa iwan, since wala naman values na responses, zero siya. Automatic yun. Okay, yes. Okay. Sige. May question pa? Break muna tayo ng... May question ka? Hindi, okay lang. Resume. Okay. So, for the remainder of tawag dito, of the lesson, ang gagawin natin ay another definition of terms. Okay? So, if you notice, ang ginawa natin, ang sinolve natin ng mga differential equations last time ay puro mga first order differential equations. Okay, syempre gusto natin mag-solve ng higher order na differential equations, and for us to be able to do that, magde-define tayo ng mga terms. Okay, we're going to define a few terms. So, first, we'll define linear differential equations, although na-define na natin to before. Okay. Dali, medyo lumalamig na. Yes. Gagamit tayo ng linear algebra dito. Asan na ba kayo? Ay, wala pa kayo. May linear algebra ba kayo? Alam niyo ba ang linear algebra? Marunong ba kayo? Sa 122 niyo pa na pag-aaralan. Yes. Yan ang ginagamit sa machine learning. Linear algebra. At saka sa quantum computing. Yes. Ang linear algebra is matrices. Okay. So the general linear differential equation of order n, okay, can be written as b naught of x dny dxn plus b1 of x dn minus 1 y dx n minus 1 plus b2 of x dn minus 2y dxn minus 2 plus, okay, ano na ba to? dn minus 1 x dy dx plus bn of xy equal to r of x. Okay. So where r of x and bi of x, where I equals 0, 1, hanggang n are independent of the variable y. Okay, so functions of x lang sila, in other words. So if r of x is equal to 0, the above differential equation is said to be, paano tayo mag-boldface dito? Boldface, linear. Okay. And modulus. If r of x is not equal to 0,
the above differential equation is said to be linear and non homogeneous. Okay. Okay na? Now, if there's a function y1 and another function y2, okay, at yung dalawang functions na to ay solutions of the homogeneous equation, okay, and if there are constants, okay, then yung sum nung ano na to, nung solutions na to is also a solution. So in other words, so kung meron tayong y1 and y2 which are solutions of the homogeneous equation, homogeneous differential equation, tapos meron tayong C1 and C2 na constants. So these are just constants. Then y, which is equal to C1 y1 plus C2 y2, is also a solution of the homogeneous differential equation. Okay? Now, merong short proof dyan sa notes. Pero hindi ko na isusulat kasi tinatamad ako. Mahaba eh. Tsaka straightforward naman yung proof niyan. Okay? Now, we can generalize this. Okay? Okay. Pwede natin isulat ang y as a sum of solutions. Okay? And tawag dito, if y1, y2 hanggang yk are solutions of the homogeneous differential equation, then y, which is the sum of all these solutions, is also a solution. Okay? So ang tawag dito is a linear combination of the functions y1, y2, y3 hanggang yk. So y is a linear combination of these function. So basically any linear combination of solutions of a linear differential equation, linear homogeneous differential equation is also a solution.
Okay. Definition of terms lang tayo ngayon. So let's also define linear independence. So if you have functions f1, f2 hanggang fn, okay, and constants ci, okay, na kung saan yung I ay equal sa 0, 1, 2, hanggang k, okay, and yung constants na to ay hindi lahat 0. Some of them can be 0 but not all, okay, are 0. So if we can write this as C1 F1x plus C2 F2x plus hanggang sa Cn f of n x equals 0, okay, identically in some interval between A and B, then the functions fi are said to be linearly independent. Ay, sorry, linearly dependent. If no such relations exist, the functions are said to be linearly independent. Okay, makakita tayo ng example dyan mamaya. So, magiging clear sa inyo yan mamaya. Hopefully. Okay? Okay na? Okay, now there's a test for linear independence. So, ang tawag dun sa test na yon ay the Wronskian. Ako pala, inano ko yung boses ko. The Wronskian. Pwede na. So, anong ginagawa dito sa Wronskian? First, sulat natin yung ating linear, okay, equation. C2 F2 x plus Cn Fn of x equals 0. Then we take the derivative n times of this equation. So C1 F1 prime plus C2 F2 prime of x plus Cn Fn prime of x equals 0. Okay? N times, diba? N times yan. So, ibig sabihin yung last term dito is, or yung last na equation dito is F, anong tawag dito? 1 nth derivative plus C2 F2 nth derivative of x plus Cn Fn nth derivative of x. Or hindi naman n derivative, n minus 1 times na.
So, n minus 1 times. Sorry. Ay, teka na. Thank you. Ay, mga physics majors, upper physics second year. Tama lang. Ay, teka. Siyempre, i-commercial mo na ano. Ay, nagbebenta po ang sikat na sa cup. Scramble po. Thank you po. Magkano po? 40, ay, ano ba? 45. O sabi mo 60. Bayad ako. Kapag professional. Joke lang. Thank you, sir. Okay, sige. Ilan ang version po? Siningil ako 60 pesos. Pakita yung isa po eh. Oh, ano? Wala akong nakausap sa guys eh. Pag-tumble yung nag... Ngayon pa sa... Okay. Okay na? Itigil niyo muna yung inggit niyo. Ha? Yeah, nga eh. Mamaya na, tapusin mo natin yung the Ronskian. Okay. Ha? Na? Oh, pag nag-uusap kayo kahit sa jeep ha. Di ba nagba-vlog kayo para sa TikTok? The Ronskian, gumagalaw-galaw pa yung, di ba? Ganun. Okay, now we're going to do a little bit of linear algebra. Okay, so F1, F2, F3, okay, then hindi na, hanggang Fn. Okay, tapos F1 prime, F2 prime, F3 prime, hanggang Fn prime. Tapos, ito ngayon ay F1, n-1, F2, n-1, F3, n-1, Fn, n-1. Okay? Yan. Now, hindi ko alam kung naintindihan niyo kung paano itsura niyan, pero basically, ganito yung itsura niyan. So, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6, 7, 8, 9, 10, and then 32, akala nyo 11 lalagay ko, no? 11, 13, 10, 10. Ganyan. Sandali lang. Ganyan na, tinatamad na akong magano eh. This is called a 3x3 matrix. Okay? Yan. So 3x3 matrix ang tawag siya. Okay? Now, yung usually ginagamit is a parenthesis. Okay? So it's just a set of numbers. It's a 3x3 number. So tatlong rows, tatlong columns. So this is one row, second row, third row, first column, second column, third column. Okay? So ganyan yung pagsulat ng matrix. Now, kung napansin nyo, sinulat ko yung Ronskian. Okay. Na straight line, di ba? Pag ganyan yung sinulat niyan, you're doing actually a mathematical operation which is called determinant. Okay? Basically, pag 2 by 2 yan, so 1, 2, 6, 7, pag 2 by 2, ang gagawin nyo lang dyan ay 1 times 7 minus 6 times 2. Ganun na ginagawa niyo dyan. Okay? Okay? So, yan yung ginagawa pag 2 by 2. Pero ito ay 3 by 3. Ganito ang gagawin niyo sa 3 by 3. Pili muna kayo kung ano gusto yung gamitin, row or column. So, ang pinakamadali syempre yung row. So, halimbawa, itong row na to yung pinili ko. Okay? So, unahin ko muna yung 1. So, equal ngayon yan sa 1. Okay, tapos, yung 1 na yan, ano yung mga ka-row niya? Ito yung mga ka-row niya at ito yung mga ka-column niya. Di ba? Okay. Kunin nyo ito ngayon. Yung hindi niya ka-row tsaka hindi niya ka-column. Okay, tapos, kunin nyo yung determinant niyan. 7 times 13 minus 11 times 8. Naintindihan nyo? Kung paano nangyari yan? Okay? Okay. So, next, yung 2 naman. 2. Okay.
Ano yung mga hindi niya ka-row? Ito, and then ito yung hindi niya ka-column. So, lalagay nyo ngayon, minus to minus yan Minus, hindi plus. Minus 2 times 6 times 13 minus 32 times 8. Okay? And then yung 3 naman, ano yung low battery? Yung iPad. Okay, so yung next naman ay yung 3. Okay, so plus na ito ngayon, 3, tapos yung mga hindi niya ka-row ay 6 times 11 minus 32 times 7. Okay, sinasabi ko sa inyo to kasi magko-compute kayo ng Wronskian. Okay? Ko-compute niyo yung Wronskian. Wronskian. Kailangan consistent tayo. Naintindihan niyo? Okay, para alam niyo kung ano nangyayari. Now, when you solve for the Wronskian, okay, if it is not equal to 0, then we say that the function is linearly independent. Okay, but if the Wronskian is equal to 0, then the function is linearly dependent. Okay? Paano ba to? Kailangan ko bang haluin to hanggang sa ano? Pinaka. Hindi, pero typically, inaano siya, di ba? Kinakaukaw. Ginagamit kong kutsara pang kaukaw. Oo, bakit? Ha? Iba. Ano ba sa inyo yun? Ano ba sa inyo yun? Okay. So, examples tayo. Sige, okay lang tumawa. Malamang yung ibang mga kapanood nito ay tatawa rin pag ano nila. Okay. So, tignan natin. Show that the functions e to the x, e to the 2x, tsaka e to the 3x are linearly independent. So, isusulat natin yung anong tawag dito? Ang tawag natin dito ay Wronskian. Naintindihan niyo kung paano ko nakuha yung mga elements? Kasi each row ay derivative lang nung upper row. Kasi tatlo lang, dahil tatlo lang yung yung functions, di magiging 3 by 3 lang siya. N by N. Ito ngayon ang imagine ninyo. Masyado tayo nagde-deviate sa ano. Okay. Okay, so naalala niyo kung paano i-solve? Nagre-record na siya. Naalala niyo kung paano ito gagawin? So, pili muna. So, yung first row, first column muna, which is e to the x. And then, 2e to the 2x times 9e to the 3x minus 4e to the 2x times, ano yan? 3e to the 3x. Okay, and then minus e to the 2x na, yung dun sa first row, second column, di ba? Tapos e to the x times
9e to the 3x. So ito at saka to. Okay, minus e to the x times 3e to the 3x. And then plus e to the 3x times e to the x times 4e to the 2x minus e to the x times 2e to the 2x. Okay, now, dahil exponential to, it makes things easier for us kasi bawat isa sa mga terms na yan, ang common term dyan is e to the 6x. Tama? Okay, so actually pwede natin i-factor out yung e to the 6x. At ang itira na lang natin ay yung mga numbers. So ang numbers na matitira ay 18 minus 12 minus 9, di ba? 9 minus 3 plus 4 minus 2. Naintindihan niyo? Kung saan galing yung mga yan? Yes. Why is it plus at the second, Saan? second operation? Alin? Dito? Dito? Yes, Ano yung sabihin bakit? minus. Bakit siya plus? Same question actually, bakit minus to? Di ba? Ah. Yes. Sa 122 niyo yung pag-aaralan. Kasi may general form dyan. Because possibility. Ah. Okay. Parating ganun. Positive, negative, positive, negative. Tanggapin niyo muna. Tanggapin niyo. Meron yan general equation na tawag dito. May gagamit kayo ng mga epsilon sheet. Nga ganun. Okay? Talagang sinabi ko pa talaga yung sheet na word eh. No? Okay. So anyway, pag sinimplify natin yan, 80 minus 12 minus 6 plus 2. So 2e to the 6x which is not equal to 0, which means na ito ay linearly independent. Linearly independent. Pag ano siya? Pag yes. Okay? So there's another example there pero hindi ko na i-discuss yan kasi gusto kong tapusin tong lesson dito. Okay. Now, sinabi natin kanina na yung y, okay, yung y which is yung sum na ito. Nasaan na yan? So itong y which is ito. Yung y na yan which is yung sum ng mga solutions na yan, okay, is a solution of the linear homogeneous na equation. Okay? Linear na homogeneous kasi Rx equals 0. If that is the case, na pag meron kayong differential equation tas Rx is 0, ang tawag nito sa solution na ito is a particular solution. Okay? So pag Rx is 0, ang tawag dyan ay particular solution. On the other hand, okay, pag meron kayong solution, okay, that involves the differential equation where Rx is not equal to 0, then ang tawag doon sa solution na yun ay complementary solution. Okay, medyo shinortcut ko na, medyo mahaba kasi to, pero shinortcut ko na. So, basically, ito lang yun, ano? Pag meron kayong differential equation na Rx is 0, ang solution nun is a particular solution. At pag meron kayong differential equation ng Rx is not equal to 0, solution na yun is complementary solution. Now, here's the idea. Ang gagawin nyo dyan, kung meron kayong differential equation, ang gawin nyo meron kayong differential equation na may Rx sa dulo. Okay, na merong Rx sa dulo. Okay? Ang una nyo gagawin is iset nyo muna yung Rx na yan to 0. Okay? Tapos isolve nyo muna yung particular solution. Okay? Then, ibalik nyo yung Rx, tapos isolve nyo yung complementary solution.
each of these are solutions of the differential equation. And yung sum nila is also a solution of the differential equation. Yung ngayon pinag-uusapan natin buong hapon, ay buong ano, di ba? Half ng class. Yan. Yung sum ng individual solutions. Oh, shit. Yung sum ng individual solutions ay solution din. Okay? So makikita nyo na kung anong mangyayari dito. Okay? Ang mangyayari dito ay, aside from malolobat ako, yung iPad pala, hindi ako. Okay? Is that you will first get yung complementary solution and then you get the particular, you first get the particular solution, then get the complementary solution to get the full solution. Okay? So, anong tawag dito? So let's consider this example bago malobat yung ano. Mabilis lang 'tong example na ito. So let's say na y double prime equals 4. Anong y double prime? It's d squared y dx squared equals 4. So anong particular solution? You get the particular solution by first setting r of x equals 0. Now, anong tawag dito? If you take the integral of that, you get cy dy dx equals some constant. Tama? And then if you take the integral of that, you get y equals, sabihin natin c1x plus c2. Okay, yan yung particular solution kasi you obtained it by setting rx equals 0. Now you get the, anong tawag dito? You get the solution of this equation. Okay? Now, sa ngayon tanggapin niyo lang muna, okay, na ang solution diyan ay ang tawag sa solution is complementary solution at ang solution diyan ay 2x squared. Next meeting maintindihan niyo kung bakit naging 2x squared yan. Okay, so yung complete solution or yung general solution is the sum of the complementary and the particular solution. So it will be C2 plus C1x plus 2x squared. Okay? So yan na yung gagawin ninyo. For higher order differential equations, first set Rx to 0, get the particular solution, then balik niyo yung Rx, get the complementary solution, tapos i-add nyo yun yung general na solution. And you will learn how to get the complementary solution in the subsequent meetings. Okay, for higher order differential equations. Okay, so mukhang hanggang dito na lang yung iPad ko. So we'll stop here. Okay, and then I'll see you again next Thursday.